So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 78,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available po sila sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Ngayong 2026, comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So ayun mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga. Nandiyan sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at installment. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle ito? Ayos na ayos yan. So yun mga best no, ngayong 2026, yan, meron po tayo nakita rito na kulay or other color ng Hunter 150. So available sila ng kulay white dito sa likod natin. And kung makikita nyo sa likod natin yung kulay white at ito yung pangalawang kulay, yung kulay green na glossy finish. So ngayon ko lang din na vlog to, yung kulay white na vlog na natin last time and sa iba pang mga unit na nandito. Okay, so yun mga best no, ngayong 2026. So available nga po ulit dito. Nakita natin dito yung kulay brown. Last time kasi nakita natin yung kulay green. Ngayon meron tayong kulay brown na matte finish. Okay, so sa mga nagtatanong ng update para dito, yan, isa din to sa mga pwede niyong pagpilian lalo na dito sa lugar namin na talagang malubak, talagang hindi masyadong okay ang daan, talagang hindi okay ang daan. Meron tayo rito maliit na windshield. Ayan, kung gusto niyo palagyan pa ng mas mataas, may mga nabibili naman sa aftermarket yan. Yung iba nagtataas talaga sila. Lalo kapag nasa high speed na tayo, malaking tulong din yung meron tayong tawag ito visor. Ayan. So meron tayong ilaw dito. LED naman yan. Signal light natin nandito sa taas. LED rin yan. So may lever guard. May bracket tayo dito para sa mga gamit natin. Pwede natin ilagay dyan. Yun yung kagandahan dito. Tapos kung gusto niyo maglagay pa ng mini driving light, itong bracket na to, pwede nyo na itong gamitin. Diba? Astig, diba? So, meron tayong mga design dito na parang palubog yan. Okay, may mga ganyan design tayo. Napaka-cute nung kanyang headlight. Meron tayong projected lamp. And then, LED na round style. May design tayo na ganito na napaka-cute din. Lapad ng ating fender. Flexible din yan. Naka-telescopic fork tayo rito. May reflector. Meron tayong ano dito, guard or cover. Ayan. So naka-mugs din tayo rito. Yung kanyang size dito ay 120/70 by 12. Ayan, tubeless na rin ang isang to. So meron na rin tayo rito single disc brake, dual path caliper. Ayan. So may gulay board din tayo na malawak, malapad. Ayan. So nandito rin yung battery natin. Ito naman yung ating utility hook. Ayan. Tapos meron tayong lagay ng bottled water. Meron tayong side pocket dito. May USB charging port. Okay, ayan. Dalawa naman yan. So, Type C and Type A. And then, yung ating susi. Ito yung tsura, yung ignition. Cute na cute lang din. So, yun nga. Available nga po dito sa FKM Baliwag Branch. Itong Hunter 150. Mahilig ka sa mga ADB style, pwede ang isang to. Tara, ikutan natin dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Available po sila at pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para dun sa pag-assist ko sa inyo. Assist ko kayo rito pagdating sa FKM din, okay? Para at least tulong natin dito kalapos. And syempre may kapalit naman din yun, diba? So kapag mayroon tayong nabenta, meron tayong commission, so tulong nyo na rin din sa akin yon para at least kumita naman tayo at mas maganda pa yung mga video na ipapakita natin. So ayan, meron tayo ritong windshield, clear naman yan. Ayan, nakita nyo naman yan. Okay, yung iba bumibili ng aftermarket, yung merong adjustable. Dahil nga, yung iba talaga gusto nila is mas mataas, mas mababa. So gusto nila na-a-adjust. Meron tayong signal light dito, nasa taas naman yan. LED na rin yan. Maganda yung headlight natin dito, kakaiba din. Naka-projected lamp tayo. Daytime running light. Maganda yung design dito. Ma-appreciate mo talaga yung mga design na ganyan. And meron tayong parang nguso niya. May mga pa-curve na design din dito. May decals tayo rito na kulay black and parang lightning yung kanyang design. May FKM,
Meron tayong owl, di ba? Ang ganda ng design dito, napaka-cute na ito. So meron na tayo na itong mini driving light, dalawang bulb naman yan. Dito rin sa side, di ba? Parang ano talaga, owl talaga. Pang gabi, pwede maliwanag na maliwanag yung ating ilaw. Kahit di ka na maglagay ng additional na mini driving light, okay na yan. Meron tayo ditong fully digital na panel gauge, select and set. Meron tayo rito, or reset yata to, reset and select. Ayan. Switches natin dito, meron tayong kill switch, park light, headlight, and off, electric starter. Meron tayong high and low. Wala tayong flasher dito. Signal light. And then may hazard switch busina. Ayan. Yung grip natin makapit din. Ayan, ang ganda ng grip nyo. Ganda ng design. Tapos throttle nya mababaw. Lever natin dito malapad. Okay, smooth lang din. Dito sa kabila smooth lang din. And yung ating side mirror, maganda yung side mirror natin. Malapad din. Ayan. Upuan natin, meron tayong magandang leather na ginamit dito. Okay, tingnan natin. Ito yung itsura nya. Ganda ng leather, oh. Ayan. Okay, malambot din yung upuan. Sobrang lambot din. Hanggang dito sa ating OBR, malambot. And meron tayo rito compartment. Ayan. So maganda, maluwag. Malinis lang din yung ating gas tank dito. Yung ating grab bar. Ito na rin yung bracket para sa ating top box. Ayan. So kapag bumili kayo, meron na tayong SEC or SEC na top box. Ayan. So kasama na yan dyan. Ayan, may susi na rin yan dyan. Okay. So yan, diba? Ito yung ating top box na kasama. So yung ating foot pegs, ganyan yung tsura natin. So piniklik lang yan. Tapos di siya basta-basta mapupush. Kailangan pang pindutin yan. Okay. So ito naman yung ating cover. Naka-air cooled tayo rito. Meron tayong tire hugger. Malapad din. Naka-dual shock din tayo rito. Magandang tambucho. Stylish din yung datingan nya. Single disc brake din tayo rito. Ang size nung likod ay 130/70 by 12. Tubeless na rin yan. And then yung ating taillight LED rin yan. Signal light din natin is LED rin. May reflector din dito. Ang lagay ng plate. Napakalapad nung ating fender. Ayan. So dito naman sa side, meron din tayong panggilid na may FKM na naka-engrave dito. Tapos ang lapad din, no? Laki din ng size nung kanyang panggilid. Ayan. So may side stand kill switch din tayo rito. So ating fender matte finish. Kakaiba din yung texture dito. Naka-telescopic fork na meron tayong rubber boots. May cover na rin yung ating shock. Reflector, available na rin yan. Naka-tubeless yung tires natin sa harap. Kenda yung tires. Ang size naman is 120/70 by 12. Naka pang on and off road na rin yung ating tires. Ayan. So sa ating disc brake, ayan, naka round style. And naka dual path caliper din tayo rito. Tapos parang meron tayong ABS dito, no? Malay naman natin, di ba? Sa mga susunod na taon, nagkaroon tayo ng ABS na ganito. So, dito naman sa side, meron tayong maluwag na gulay board. Yung battery nandito. May side stand kill switch na rin tayo rito. Yung ating foot pegs para sa angkas, ganyan po siya. So, metal din naman yan. Ayan. So, hindi siya basta-basta matatanggal or mahihila. Kailangan i-push. Okay. Yan. Okay. So sa upuan, maganda yung upuan, maganda yung leather na ginamit, maganda yung mga stitches dito. Parang two-tone nga siya. Dito rin sa side, oh. Yung mga stitches din yan. Compartment. Meron tayong maluwag din. Okay, ayan. Basic, ano, manual, tapos mga basic tools. Battery natin dito, gas tank. Napakalinis lang ng ating design. Ito yung cap nya. Meron tayong available din na bracket para sa ating top box. And then solid naman yan. Metal to. Okay. So dito naman sa side, meron tayong Hunter 150 na decals. Napaka minimalist lang yung design dito. And meron tayong dual shock. Ayan. So sa panggilid natin dito, bulky din siyang tingnan. May FKM tayo dito na naka-engrave. Ganda, oh. FKM. So dito naman sa likod is meron tayong tire hugger, flexible din.
And meron tayong taillight na LED, pati yung kanyang signal light na LED. Ayan. So, may plate light na rin tayo, reflector, may reflector din dito, lagay ng plate. And yung fender niya, sobrang lawak ng fender nito. Ayan, oh. Kita nyo naman yan. Napakalapad niya. So, ang laki, no? So, sa talsik ng putek, talagang wala halos putek na matatalsik, no? Puntahan nyo na lang dito sa may FKM Baliwag branch para sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. So, sana nakatulong tong video na to. Ayos na ayos yan. Sa tambucho natin, meron tayong stylish na cover. Plastic din naman yan. And sa likod, naka single disc brake din tayo rito at naka dual pad caliper tayo. Ayan. Meron tayong cover para sa kanyang blower. So, yung iba gusto sana daw magkaroon ng liquid cooled. Malay naman natin, pero wala namang kaso kung naka-air cooled tayo rito, lalo na sa long ride. Wala tayong issue pagdating sa long ride, lalo sa overheating. Wala tayong ganon. So, yan. Sa lahat ng mga gusto, hindi, dito pala sa ating panel gauge, meron tayong digital na panel. Okay, tapos meron din tayo rito select and set. Yung ating handlebar is naka naked handlebar. Sa mga switches natin dito, meron tayong kill switch, park light, headlight and off, electric starter. Dito naman sa side, meron tayong high and low, meron tayong hazard switch din, and signal light, busina. Ayan. Sa lever natin dito malapad, tsaka makapal din. Smooth naman yan. Yung grip natin, ganda ng design, oh. Makapit din. Ayan, kita yung design na to, diba? Throttle niya mababaw. Tapos, dito naman sa side, meron din tayo lagay ng bottled water. Pwede tayo maglagay dyan. Ito naman yung ating utility hook. So, kung di nyo ginagamit, pwede nyo itago. Yung ating ignition. Ayan. Ating side pocket meron din. And may USB charging port pala rito. Hindi ko masyadong pansin to. Nandito pala yung USB charging port natin. Akala ko dito eh. Parang mas maganda nandito siya. So, ayun, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na FKM branch dyan sa lugar nyo, or pwede nyo akong kontakin para at least ma-assist ko kayo sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan.